Papa, makiusap. Hayaan niyo na sana akong piliin kung sino ang para sa akin. Hindi ko mahal si Leon. Ayaw ko magpakasal sa kanya dahil wala akong nararamdaman sa kanya, Papa. Manahimik ka! Angelina! Wala akong pakialam sa mga pinagsasabi mo. Basta, kailangan mo makasal kay Leon. Kailangan nating dumikit sa pamilya nila para mas lalo pang lumakas ang angkan natin. Mariin at mautoridad na sabi ni Don Gordon sa kanya nag-iisang anak na babae. Lalong nagbagsakan ng luha ng dalagang si Angelina. Hindi nito matanggap na kasangkapan lamang ang turing sa kanya ng kanyang ama. Papa, anak niyo ba talaga ako? Bakit ganito ang turing niya sa akin? Para akong walang sariling Bakit isip. ka ba nagkakaganyan? Parang hindi mo naman alam ang sistema ng mga mayayamang angkan. Kung wala magsasakripisyo, lahat tayo ay babagsak. Isipin mo na lang ang iba pa nating mga kamag-anakan. Lahat sila ay umaasa sa atin. Masisikmura mo bang hayaan na lang na bumagsak ang angkan natin dahil ang pinili mo lang ang gusto mo? Padabog na dinurog ni Don Gordon ang tabako sa ashtray. Hindi ko kasalanan kung bakit nalulugi ang mga negosyo ng pamilya natin. Kasalanan niya yan. Kung hindi sana kayo nagsusugal, edi sana wala tayong problema ngayon. Sa sinabing yon ni Angelina, ay agad na tumayo ang Don at lumapit sa babae. Sinampal nito ang dalaga. Sa lakas ng sampal, ay natumba ang babae at sumadsad sa sahig. Tumama pa ito sa paa ng boy na si Amboy. Napahawak na lamang ang babae sa kanyang pisngi. Hindi siya makapaniwala na magagawa yun ng kanyang ama. Agad na tumakbo si Angelina palabas ng kanilang bahay. Tila umuusok naman ang ilong ng Don at wala man lamang itong naramdamang konsensya sa kanyang ginawa. Samantala, nasa gilid lang ng sala si Amboy noong mga sandaling yon. Hindi siya makaalis dahil sa pagkailang sa Don. Kinakabahan kasi siya na baka siya naman ang pagbalingan. Hindi na kasi bago sa binata ang pagmamaltrato ni Don Gordon. Sa unang 2 buwan pa nga lang niya ng paninilbihan doon, napagbuhatan na kagad siya ng kamay ng Don. 1 taon pa lang si Amboy sa mansyon ng mga Alvarez. Lumuwas pa talaga siya sa Iloilo para lamang manilbihan. Bukod sa gusto niyang kumita, may iba pa siyang motibo kung bakit pinilit niyang makapasok sa mansyon na yon. Kailangan niya kasing makalapit sa mga Alvarez. Nang sa ganon, ay madali niyang malalaman kung papaano niya magagawa ang kanyang paghihiganti. 6 na taon bago siya pumunta roon. Nanay niya ang unang napadpad doon para maging kasambahay. Hindi naging maganda ang buhay ng kanyang ina sa poder ng mga Alvarez. Noong mga panahon kasi na yon, ay masyadong makati ang Don. Lahat na lang ng babae ay pinagsasamantalahan niya. At kasama na nga roon ang ina ni Amboy. Hindi naman kasi may kakaila na maganda rin ang kanyang ina. Dahilan para maging takaw pansin ito sa mata ng Don. Dahil sa pang-aabuso at pangmamaltrato ng Don sa nanay ni Amboy, nawala sa sarili ang ginang. Nabaliw ito dahil hindi na nito kinaya ang trauma na halos gabi-gabi na lang na bumabalik. Kalaunan, nagpakamatay na rin ang kanyang ina. Makakaganti rin ako sa iyo balang araw. Tandaan mo yan, Don Gordon. Bulong ni Amboy nang lumabas na ng sala ang Don. Pinagpatuloy na lamang niya ang paglalampaso sa sahig. Kailangan niyang linisin ang malaking sala na yon dahil kapag sumapit na ang gabi, darating ang mga bisita ni Don Gordon. Mabubugbog na naman siya kapag may nakitang dumi. Pagkatapos niyang malampaso, ay inasikaso na rin niya ang mga halaman na kailangan niyang gupitan. Pagdating niya roon, ay inabutan niya ang dalagang si Angelina. Nakaupo ito sa gilid ng halamanan. Aalis na sana siya dahil hindi rin naman niya maaaring paalisin ng babae. Ang kaso nga lang, ay biglang nagsalita si Angelina na dahilan para napahinto siya. Amboy, tama ba? Tanong ng babae. Napahigpit ang hawak ng binata sa malaking gunting. Kinakabahan siya at nahihiya. Hindi niya alam kung papaano niya kakausapin ang dalaga. Lumapit ka. Sabi pa ni Angelina at tumarap ito sa lalaki.
Bakit po? May nagawa po ba ako mali? Mahinang sabi ni Amboy habang nakayuko. Kung ikaw ang tatanungin, tama ba na tanggapin mo na lang ang isang kapalaran na hindi mo naman gusto? Napalunok ng laway si Amboy sa tanong na yon. Pero batid niya na tungkol yun sa pagtatalo ng Don at ng dalaga. Ngunit inisip na rin niya na magandang pagkakataon yon para magtanim ng galit sa puso at isip ng babae. Ha? Kung ako lang po ang tatanungin, hindi po ako sang-ayon sa ganun. Kasi tayo po ang gagawa ng kapalaran natin at hindi ang iba. Dahil sa kabila ng lahat, tayo at tayo pa rin naman ang magdudusa o sasaya sa resulta ng kapalarang pipiliin natin. Sagot ni Amboy. Pasimpleng tiningnan ni Amboy ang babae. Nakita niya na napangiti si Angelina sa kanyang sinabi. Lihim na lang din napangiti ang binata. Sa ganda ba naman kasi ng mukha ni Angelina, sira ulo na lang siguro ang hindi mapapangiti doon. Alam mo, Amboy, sa lahat ng kasambay sa mansyon na ito, ikaw lang yata ang mas may alam sa mga buhay-buhay. Siguro, marami ka nang naranasan na hindi maganda bago ka dumating dito, ano? Tanong ng dalaga. Opo, tama po kayo. Marami na po akong dinanas na talagang nagtulak sa akin para magsikap sa buhay. Ako na humingi ng patawad sa pang-aabuso sa inyo ni Papa, ha? Kahit ako man din hindi ko na alam ang gagawin ko. Wala rin naman tayong masumpungan. Lahat ng otoridad hawak ng Papa ko. Napapailing na lang ang babae. Lumapit pa ng kaunti si Amboy sa dalaga. Ganun po talaga siguro, ma'am. Pera po kasi ang nagpapaikot talaga sa mundo Kapag wala kang pera, wala kang kapangyarihan. Kapag wala kang pangalan, wala kang kapalaran. Tumango na lang si Angelina. Sang-ayon siya sa sinabi ni Amboy. Noon pa man, saksi na ang dalaga sa pagiging dominante ng kanyang ama sa buong Iloilo. Halos lahat na lang yata ay tinitingala siya. Malakas ang kanilang pamilya. Hanggang sa makilala nila ang pamilya nila Leon. Ang angkan ng mga Marilak na mas mayamang pa pala sa kanila. Napansin naman ni Amboy na may dugo sa labi ang dalaga. Agad naman na kinuha ni Amboy ang bagong laban niyang panyo. Inabot niya yun sa babae at tinanggap din naman agad yun ni Angelina. Maraming salamat. Paano ba ako makakabawi sa'yo? Ay, hindi na po, ma'am. Hindi lang bilang kasambahay, bilang lalaki na rin. Kaya ako po pinapahiram ang panyo na yan. Kahit sino naman sigurong lalaki, ganito rin ang gagawin sa oras na makakita ng babaeng may dugo sa labi. Saad ni Amboy. Pinapabili mo talaga ako, no? Ayos ka rin, Natatawa na lamang si Angelina. Hindi kasi nito inakala na ganun pala ang ugali ni Amboy. Lumaki kasi siya na malayo ang loob sa mga kasambahay. Kaya naman, wala siyang kaalam-alam kung ano-ano ang ugali ng mga nasa paligid niya. Marami pong salamat. Nako, ako nga ang dapat na magpasalamat sa iyo Dahil sa iyo, medyo gumana ang pakiramdam ko. Di bale, sa susunod na mga araw, meron akong ibibigay sa iyo. Pasasalamat ko yun dahil sa pagiging mabuti mo sa akin. Oh, paano? Kailangan ko nang umalis. Baka magalit na naman si Papa. Sabi ni Angelina. At saka tinapik pa siya nito sa balikat. Lumapad ang ngiti ni Amboy ng mga sandaling yon. Hindi niya inaasahan na ganun pala kabait ang babae. Habang pinagmamasdan niya papalayo si Angelina, ay napahawak pa siya sa kanyang balikat. Ngunit maya-maya lamang, nawala ang kanyang ngiti nang mapagtanto ang isang bagay. Mabilis na nabura ng galit ang katiting na ligaya na kanyang nararamdaman. Hindi. Lahat kayo iisa lang. Lahat kayo demonyo. Kasama ka na ron, Angelina. Lahat kayo matitikman ang ganti ko balang araw. Madiin, ngunit pabulong niyang sabi sa sarili. Huminga na lamang ng malalim si Amboy.
Kinalma niya ang kanyang sarili. Kailangan niyang magpanggap na ayos lamang ang lahat. Pagsapit ng kinagabihan, natapos na ni Amboy ang lahat ng kanyang gawain. Nagkaroon siya ng pagkakataon para makalabas ng mansyon dahil sa dami ng bisita. Dumaan siya sa sikretong lagusan na hindi alam ng mga gwardiya sa tapat. Maingat siyang naglakad hanggang sa makarating na siya sa kagubatan. Pinuntahan niya ang isang hinukay na lupa na tinakpan lang ng mga tuyong dahon at dayami. Sa hukay na yon, itinatago ang mga armas na gagamitin niya sa araw ng kanyang paghiganti. Magagamit ko na rin kayo. Malapit na, sabi ni Amboy na hinihimas pa ang mahahabang baril na ninako niya pa sa mga sundalong napatay ng mga rebelde. Maya-maya lamang ay agad na tinakpan ni Amboy ang hukay nang makarinig siya ng mga yabag ng paa. Mabilis siyang nakapagtago. Nakita niya ang grupo ng mga mangangaso. Nahiwagaan si Amboy doon kaya sinundan niya ang mga yon. Habang bumubuntot siya sa mga kalalakihan, ay narinig niya ang pinag-uusapan ng mga yon. Malapit na tayo sa baryong tirahan nila. Kapag nakuha na natin ang botelya, hindi na sila makakapagparami pa. Matutugis na rin natin ang mga aswang. Nauubos natin sila. Napasulubong ang kilay ni Amboy sa mga pagkakataon na yon. Nagtataka siya kung bakit aswang ang pinag-uusapan ng mga ito. Samantalang wala pa naman siyang nababalitaan tungkol sa mga aswang sa probinsya ng Iloilo. Ganun pa man, nakuha ng mga yon ang interes ng binata. Kaya naman kahit medyo delikado, ay pinagpapatuloy niya pa rin ang pagsunod sa mga yon. Hanggang sa makalipas na nga ang ilang minuto, nakita niyang tumigil ang mga mangangaso sa ilalim ng malaking puno. Nakatanaw ang mga yon sa isang maliit na lugar na may 4 lang na bahay. Ha? Totoo kayang mga aswang yung nandun? Pagtataka na lamang ni Amboy. Nanatili siya sa kanyang pinagtataguan. Hindi nagtagal, nakita niyang nagsindi na ng gasera ang mga mangangaso. Inihagis nila ang gasera sa kabahayan. Walang ano-ano ay naglabasa ng mga tao sa loob ng bahay. Nanlalaki ang mga mata ni Amboy nang mapatunayan niyang mga aswang nga ang naroon. Ang iba ay nagkaroon ng malalapad na pakpak, samantalang ang iba naman ay gumapang papunta sa mga mangangaso. Handa sa laban ng mga mangangaso, kaya naman kahit papaano ay nagawa nilang paatrasin ng mga aswang. Marami silang palaso na siyang pinaulan nila sa mga nilalang na yon. Diyos ko, mga aswang nga! Bulong na lamang ni Amboy. Nanginginig ang kanyang mga tuhod at kamay sa pagkakataon na yon. Pinono, nakuha ko na ang botelya! Sigaw ng isang mangangaso. Nasa aktong tatakas na sila, ngunit biglang dumami ang mga aswang. Napalibutan ng mga yon. Sa palagay ni Amboy, hindi nakakayanin ng mga mangangaso ang sunod na pag-atake ng mga aswang. Pinulbos nga ng mga aswang ang mga mangangaso. Isa lamang ang nakatakbo papunta sa kinaroroonan ni Amboy. Nakita siya ng lalaking duguan. Ngunit wala na itong nagawa kundi ihagis ang botelya kay Amboy. Hinila na ito ng mga aswang at nilapa. Agad namang kinuha ni Amboy ang botelya. Hindi niya alam kung para saan yon. Basta't ang ginawa na lamang niya noong sandaling yon ay tumakbo paalis para makaligtas. Hingal na hingal siyang nakabalik sa mansyon. Mabuti na lang at abala pa ang lahat ng mga bisita kung kaya't walang nakakita sa kanya. Pumunta agad si Amboy sa silid ng mga kasambahay. Sakto na wala pang tao roon kaya sinarado niya kagad ang pinto. Pinagmasdan niya ng maigi ang botelya. Walang nakalagay na kahit anong tatak o pangalan man lang. Pero malakas ang kutob niya na mahalaga ang botelyang yun sa mga aswang. Tinanggal niya ang takip ng botelya. Sumingaw ang masangsang na amoy. Napatakip na lang siya ng ilong. Nang silipin niya sa loob, napagtanto niya na dugo ang laman ng botelya. Dugo na tila sobrang tagal nang nakaimbak sa botelyang yon. Kinakabahan ng labis si Amboy. Nababahala siya na baka siya naman ang balikan ng mga aswang. Huminga na lamang siya ng malalim
at pilit na ikinalma ang sarili. Itinago na lamang ni Amboy ang botelya sa ligtas na lugar. Ibinaon niya yun sa garden na kung saan siya lang naman ang laging naroon. Saan ka galing, pre? Tanong ni Wally. Nakasalubong kasi nito si Amboy sa likurang pinto ng mansyon. Kalmado na si Amboy ng mga sandaling yon, kaya nakaisip agad siya ng alibay. Kahit kasi si Wally ay hindi pwedeng pagkatiwalaan sa kanyang sikreto. May pagkasiraulo din kasi ang lalaking yan. Sa garden, tiningnan ko lang kung may mga naiwan akong gamit. Alam mo naman, masasaktan na naman ako ni Don Gordon kapag may naiwan ako doon. Tiningnan ni Wally si Amboy mula ulo hanggang paa. Oh, bakit? Tanong ni Amboy. Wala naman. Para kasing iba yung datingan mo ngayon eh. Pero, hayaan mo na. Siya nga pala. Kilala mo ba kung sino yung mga bisita ni Don Gordon ngayong gabi? May pagkasabik ang mukha ni Wally nang sabihin yon. Malamang mga kasosyo sa negosyo. Sagot naman ni Amboy at inalis pa ang nakaakbay na braso ni Wally. Hindi. Ang pamilya Marilac, si Leon kasama. Namamanhi ka na yata. Di ba pare, sikat na boksingero yang si Leon? Gusto ko nga sana magpa-autograph kaso nakakahiya eh. Tigilan mo yung kahibangan mo, Wally. Wala silang pakialam sa mga katulad natin. Mabugbog ka pa ni Don Gordon sa gagawin mong yan eh. Paalala naman ni Amboy sa kasama. Napabugan na lang ng hangin si Wally sa pagkadismaya. Batid nitong may punto naman si Amboy. Tapos mo na ba yung pinapalinis sa iyo sa bubong ng mansyon? Tanong ni Amboy. Tapos ko na, kaninang hapon pa. O sige, papasok na ako sa kwarto natin ha. Magpapahinga naman ako. Pero Amboy, sino magliligpit ng mga kalat nila sa sala? Tanong naman ni Wally. Di si Manang Tita na lang ang bahala doon. Mga wala na nga sila halos ginagawa dito sa mansyon eh. Puro na lang sila sa kusina. May halong inis na sabi ni Amboy. Napatango na lamang si Wally. Naglakad na si Amboy papasok sa kanilang silid. Nakahinga siya na maluwag. Nang makaiga na siya sa ibabaw ng double deck, hindi pa rin mawala sa kanyang isipan ang mga nangyari sa kagubatan. Nababahala siya dahil medyo malapit lang yun sa mansyon. Kung tutuusin, kayang-kaya siyang puntahan ng mga aswang kahit sa oras din na yon. Kaya pinagdasal na lang din niya na sana hindi malaman ng mga yon kung saan siya nakatira. Hindi na namalayan ni Amboy na dahil sa kakaisip ng kung ano-ano ay nakatulog na pala siya. Nagising lang siya nang maramdamang nagpasukan na sila Manang Tita ng silid. Puyat na puyat ang mga yon. Inumaga na kasi ang mga Marilac sa mansyon. Diyos ko, pambihira namang mga Marilac yan. Hanggang umaga ang pamamanhikan. Pagrereklamo ng matandang si Manang Tita. Napapailing na lang ang ibang babaeng kasambahay. Ay, ikaw Amboy, ang sarap ng tulog nyo ah. Habang kami dun sa labas puyat na puyat. Si Amboy naman ang pinagbalingan na matanda. Tapos na po kasi yung trabaho namin ni Wally sa buong maghapon eh. Wala kayong karapatan magreklamo dahil trabaho nyo naman ang asikasuhin sila. Wala na nga kayong ginawa dito sa mansyon eh, kundi pasarap lang sa kusina. Ang tatagal nyong magluto. Kapag wala sila Don Gordon, panay chismisan nyo. Sabi ni Amboy na sapat na yon para mag-usok ang ilong at tenga ng ginang. Abay, loko-loko ka ah. Gumaganya ka na ngayon sa mas matanda at mas matagal na sa'yo dito. Gusto mo bang isumbong kita kay Don Gordon? Pananakot ni Manang Tita. Di sumbong nyo. Sanay naman ako mabugbog eh. Ikaw ba, sanay na? Nakakalimutan nyo ba na kasalanan ng isa kasalanan nating lahat? Ngumisi na lamang si Amboy at muling humiga. Gigil na gigil ang matanda. Ngunit wala na itong nagawa kundi ang lumukusin ang nangingitim ng unan. Makalipas ang ilang minuto ay bumangon na rin si Amboy. Nagising na rin si Wally dahil ito ang kapartner niya sa maraming gawain sa mansyon. Inaantok pa ako, pre. Sabi ni Wally habang pinuputol nila ang mga ligaw na damo sa kabilang parte ng hardin. Ano? Inaantok ka pa rin?
sabay naman tayong natulog kagabi ah. Ilang niya ka kasi, Amboy eh. Lakas mo laging umilik eh. At saka, pagising-gising kasi ako, pre. May kumakatok kasi sa bintana natin. Ibig kong sabihin, parang may tao sa labas tapos nagpupumilit na buksan. Napatigil sa pagtatabas si Amboy nang marinig yun mula sa kasama. Sa hindi mapaliwanag na dahilan, ay agad siyang nakaramdam ng kaba. Oh, ayos ka lang ba? Bira ka naman oh. Natakot ka naman kaagad? Natatawa na lamang si Wally. Hindi na nakapagsalita pa si Amboy. Unang pumasok sa utak niya ang mga aswang. O sige na, tapusin na lang natin to. Para mamaya maihatid na natin sa mga Marilak yung pinapaabot na alak ni Don Gordon. Wika ni Wally. Ha? Sige. Naging abala ang dalawa sa trabaho nung umagang yon. Bukod sa hardin, ay pinagtatatabas na rin nilang lahat ang damo na tumutubo sa palibot ng mansyon. Bandang hapon na sila natapos. Nagpahinga kasi sila ng tanghali dahil sobrang init ng oras na yon. Pagpasok ng dalawa sa mansyon, nasa sala pala si Don Gordon. Sinenyasan ni Don Gordon na lumapit sila. Ramdam na ni Amboy na kinakabahan na si Wally. Sa kanilang dalawa kasi, si Wally ang duwag. Takot na takot itong nasasaktan. Ay, kayong dalawa. Inihanda nyo na ba ang pinapaabot ko sa mga Marilak? Tanong nandun sa kanila. Si Amboy na ang naglakas ng loob na sumagot. Opo, nakahanda na po. Pati na rin yung sasakyan na gagamitin namin. Sabi ni Amboy. Kung ganun lumakad na kayo. Hindi kayo pwedeng mahuli dahil baka magalit si Don Pacheco. Sabi naman ni Don Gordon. Tumango na lamang ang dalawa. Parang nabunutan ng tinik sa lalamunan si Wally nang lumabas na sila ng mansyon. O Wally, mauna ka na sa labas ha. May nakalimutan ako eh. Oo sige, basta bilisan mo ha. Pinagmamadali na tayo ng Don eh. Pumunta si Amboy sa hardin. Kinuha niya ang ibinaon niyang botelya. Dadali niya yon kung sakaling may makasalubong silang aswang. Hindi siya magdadalawang isip na ibalik yun. Yun na lamang ang naiisip niyang paraan para mawala na sa isip niya ang mga pangamba. Bumiyahe na agad sila pagkabalik ni Amboy kay Wally. Gamit nila ang kakarag-karag na sasakyan dahil yun ang sasakyan na ginagamit nila sa tuwing may kukunin at ihahatid sila ng mga prutas sa bayan. Pero noong pagkakataon na yun, alak ang kanilang ihahatid sa bahay ng mga Marilak. Pare, sabik na sabik ako makarating sa bahay ng mga Marilak. Papa-autograph talaga ako kapag nakita ko si Leon. Wika ni Wally habang nagmamaneho ito. Saka mo na lang isipin. Ang isipin mo kung paano tayo makakarating sa kanila bago kumagat ang dilim. Bakit? May oras pa naman tayo ah. 1 oras pa ang meron tayo, kaya huwag kang mag-alala. Sabi ni Wally at sandali pang tumawa. Sa katunayan, hindi naman nababahala si Amboy kung mahuhuli sila ng dating o hindi. Ang kinababahala ng lalaki ay ang kanilang daraanan. Napapalibutan na kasi ng gubat ang daan patungo sa mga Marilak. Mula nang matuklasan niya na totoo ang aswang, pakiramdam ni Amboy ay may lalabas na aswang sa daan at haharangin sila. Uy! Tulala ka na naman! Ano bang tumatakbo dyan sa isip mo? Hinampas pa ni Wally si Amboy para lang matauhan ito. Ha? Wala. Inaantok lang ako. Pagkakaila ni Amboy habang palim niyang hawak sa bulsa ang botelya. Wala pang 20 minutos ay biglang umingay ang makina ng sasakyan. Binagalan ni Wally ang pagpapatakbo. Ay nako! Talagang problema na sasakyan na ito, yung makina. Lintik naman kasi si Don Gordon eh. Ang dami-daming pera. Ayaw ipagawa itong sasakyan na ito. O kaya bumili na lang siya ng bagong sasakyan sa bayan. Pagmamaktol ni Wally, nakalaunan ay itinabi na rin nito ang sasakyan sa gilid. Bakit hindi mo kaya subukan sabihin kay Don Gordon para maresolba yung problema natin sa problemang to? Ano? Baliw ka ba, Amboy? Di pinatay ako nun. Si Ma'am Angelina nga sinasaktan niya. Ako pa kaya nakutong lupa lang. Buwelta pa ni Wally.
Bumaba ang dalawa sa sasakyan. Pumunta sila sa harapan dahil tuluyan na kasing umuusok ang makina. Naku, paano to? Gagabihin tayo. Mapapatay tayo ni Don Gordo nito eh. Kainis naman buhay to. Uy, kumalma ka nga, Wally. Kaya hindi gumagana yung utak mo eh. Puno ng kaduwagan. Tinulak pa ni Amboy ang lalaki at inago ang yabe. Oh, ano? Marunong ka ba magayos? Huminga ng malalim si Amboy. Napailing siya nang maalalang wala nga pala siyang alam pagdating sa makina. Ha? Wala. Tanging sagot na lamang ni Amboy. Napasipa na lamang si Wally sa gulong ng sasakyan sa sobrang tensyonado. Para sa kanya, yun ang pinakamalas na parte ng kanyang buhay. Dahil batid niya na pagkatapos nun, maaari siyang malagay sa alanganin. Malas talaga ako. Oh. Alam mo, lagi akong malas pagkasama kita. Bakit kaya no? Napapakamot na lang ng ulo si Wally. Diyos ko, ako pa sinisi mo. Kung yung nirereklamo mo, sinisimulan na natin bitbitin yung mga alak at maglakad na lang, eh di mas maganda. Buwelta ni Amboy. Aba, sino pa ba ang... Ha? Natigilan si Wally sa sinasabi nito nang makarinig sila ng mga tunog na parang paniki. Uy, paniki lang yun. Hindi pa tayo masyadong nakakalayo sa lugar natin, no? Alam mo namang maraming paniki sa atin. Di ba? Tara na nga. Uy, teka! Hindi na tunog ng paniki ang kanilang narinig, kundi pagaspas na ng mga pakpak. Ayun yun! Kakaiba na yung pare oh! Tumingala si Amboy sa itaas. Nanlaki ang kanilang mga mata nang makita ang mga taong lumilipad sa ere. Amboy! Gago! Aswang yan oh! Wika ni Wally. Hindi na ito nagsayang ng pagkakataon. Tumakbo ito at naiwan si Amboy sa kanyang kinatatayuan. Tila napako ang mga paa ng lalaki. Hindi siya makagalaw dahil sa takot na kanyang nararamdaman. Mas lalo pa siyang kinabahan nang makitang pababa ang mga yon. Makailang ulit siyang napalunok ng laway. Pagkalapag ng mga aswang sa kanyang harapan, ay tuluyan ang nag-init ang kanyang buong katawan. Para siyang lalagnatin sa mga pagkakataon na yon. Mga kasama, meron na tayong makakain ngayong gabi. Tuwang-tuwa ang isang aswang. Nagiyawan ng mga aswang. Buong akala ni Amboy ay katapusan niya na noong mga oras na yon. Huminga siya ng malalim. Pinagpapawisan siya sa kaba. Mabuti na lang ay may naisip siyang paraan. Nang makabuelo ay kinuha niya ang botelya sa kanyang bulsa. Ito! Sabi ni Amboy. Tinanggal niya pa ang takip ng botelya at pinakita sa mga aswang. Nagkatinginan ng mga yon na parang nagtataka. Paano yan napunta sa'yo? Tanong ng aswang. Hindi nakapagsalita si Amboy. Parang umuurong ang kanyang dila noong mga sandaling yon. Dugo yan ang aming pinunong na mayapa. Bakit yan nasa'yo? Ang sino mang magmamay-ari ng botelya kung saan naroon ang dugo ng aming pinuno ay siyang kikilalanin namin bagong pinuno. Tama ba mga kasama? Tanong naman ng isa pang aswang. Sumang-ayon ng iba pang aswang. Hindi pumapasok sa utak ni Amboy ang sinasabi ng mga yon. Masyadong okupado ng takot ang kanyang sistema. Nagulat na lamang si Amboy ng isa-isang lumuhod ng mga aswang. Kahit papaano ay nabawasan ang kanyang takot. Tagasunod mo po kami, bagong pinuno. Sabay-sabay na sabi ng mga aswang. Ha? Ano? Hindi pa rin makapaniwala si Amboy sa mga pagkakataong yon. Dahan-dahan siyang umatras. Sinamantala niya ang pagkakataon na nakaluhod ang mga yon sa kanyang harapan. Kumari pa siya ng takbo palayo. Nakatingin lang sa kanya ang mga aswang at hindi na siya hinabol. Nang makalayo na siya, ay saka lamang siya nakaisip na huminto. Biglang may humila sa kanya sa gilid at nang tingnan niya ito, ay si Wally lang pala. Walang iya ka. Bakit mo ko iniwan? Binatukan pa ni Amboy ang kasama. Akala ko naman, sumunod ka sa akin eh. Kasalanan ko ba na hindi ka nakagalaw? Teka, nasaan na sila? Hinabol ka pa ba? Tanong ni Wally na palingon-lingon pa sa daan. Hindi na nila ako hinabol.
Nagpalipas muna ng ilang minuto ang dalawa sa pwestong yon. Pagkalipas ng halos 10 minuto, ay bumalik na rin sila sa sasakyan. Wala na roon ang mga aswang. Ngunit ang masaklap, hindi pa rin nila napapagana ang sasakyan. Sipa, suntok at hambalos ng kahoy ang napala ni Amboy at Wally nang bumalik sila sa mansyon dakong 8:00 na ng gabi. Galit na galit ang Don sa kanilang dalawa dahil hindi nila naihatid ang alak na para sana sa mga marilak. Putok ang labi ni Amboy dahil sa mga suntok na kanyang sinalo. Samantalang lamog naman ang likuran ni Wally dahil sa kakatadyak ni Don Gordon. Mga tanga! Tanga talaga kayo, mga hampas lupa kayo! Dahil sa kapalpakan nyo, ay mapapayapa ako nito sa mga marilak! Dinampot muli ni Don Gordon ang kahoy at muling hinataw kay Amboy. Tinamaan si Amboy sa likuran, ngunit hindi niya yon ininda. Bukod kasi sa sanay na siya sa mga bugbog, ang matinding pagkamuhi sa Don ang siyang nagbibigay ng lakas sa kanya para tanggapin ang mga sakit. Hindi nga po namin alam ang gagawin namin dahil nasira yung makina sa gitna ng daan eh. Hindi pa man kami nakakalayo. Pangangatwiran pa ni Wally. Wala akong pakialam! Basta ang gusto ko ay dalhin nyo ang alak sa kanila! Pero pumalpak kayo! Ngayon, anong may haharap kong mukha sa kanila? Lalo na kay Leon na mapapangasawa nitong si Angelina! Sabi pa ng Don, sabay duro sa kanyang anak na nasa gilid. Si Wally naman ang pinalo ni Don Gordon ng kahoy. Sa pagkakataon na yon ay umawat na ang babaeng si Angelina. Hindi na kasi kinakaya ng dalaga ang kanyang nakikita. Para sa kanya ay masyado ng brutal ang nangyayari. Tama na yan. Hindi mo ba nakikita na hirap na silang dalawa? Huwag kang mag-alala, Papa. Bukas na bukas din ay ako mismo ang pupunta sa kanila. Aakitin ko si Leon nang sa ganun ay wala na siyang maging dahilan para umindi sa kasal. Tila ikinutuwa ni Don Gordon ang narinig. Sandali nitong tinigilan ng dalawang lalaki na halos hindi na makabangon. Tama bang narinig ko? Ikaw na mismo ang nagkukusang loob? Paniniguro ng matandang si Don Gordon. Tumango si Angelina, kahit labag pa rin sa kalooban niya. Yun lang ang tanging paraan na alam ng dalaga para mailigtas si Amboy sa pambubugbog. Kung ganon, ialis nyo na sa harapan ko ang dalawang ito! Angelina, bukas na bukas ay sasamahan kita papunta sa mga marilak. Suotin mo yung pinakamaganda mong damit, ha? Gusto ko bukas ay magkakasundo na ang mga angkal natin. Tumango na lamang ang dalaga. Sandali nitong tiningnan ng binatang si Amboy. Hindi na lamang nito pinahalata ang awa sa lalaki. Ang mahalaga para kay Angelina ay ligtas na si Amboy. Samantala, pwersahang hinila ang dalawang lalaki papunta sa kanilang silid. Ayan ang napala ng dalawang mataas ang ihi. Buti nga sa inyo. Panunokso sa kanila ni Manang Tita. Hindi na lamang nila pinansin yon dahil sobrang sakit ang kanilang buong katawan. Nakatulog si Amboy at Wally nung mga sandaling yon. Dahil sa labis na bugbog ay tinanghali na sila ng gising. Mabuti na lamang ay wala ang Don sa araw na yon. Maaga kasing umalis si Don Gordon kasama ang anak na si Angelina. Kalabaw ka talaga. Kaya mo nang tumayo. Sabi ni Wally na nakahiga pa rin sa double deck. Sinabi ko naman kasi sa'yo, di ba? Sanay na ako sa bugbog. Kasi naman nakakainis yung makina na yun eh. Tsaka yung mga aswang. Kaya naman sana nating ihatid yung alak na yun. Kundi lang dumating mga walang yang aswang na yun. Aray ko. Sakit talaga ng katawan ko. Huwag ka kasi munang malikot. Lamog yung likod mo, no? Ipahinga mo muna yan. Sabi ni Amboy. Oo, saka pupunta. Diyan lang sa labas, papahangin. Paika-ikang lumabas ang lalaki. Hindi mailakad ni Amboy ng maayos ang kanyang kaliwang paa. Medyo makirot din ang panga niya. Pero pinipilit na lamang niyang magsalita. Pumunta siya sa garden at umupo. Inilabas niya ang botelya na hindi niya binitiwan kahit na nakatulog siya. Alam ko na kung paano ako makakaganti sa iyo, Don Gordon. Matitikman mo ang pag-iganti ko. Pinapangako ko.
na magiging madugo ang mangyayari sa buong angkan ninyo. Pabulong, ngunit madiin ang pagkakasabi ni Amboy. Muli na naman niyang naalala ang ginawa ng Don sa kanyang ina. Dahil doon ay mas lalong nag-alab ang pagnanais ni Amboy na maisakatuparan ng kanyang matagal nang binabalak. Nakaisip si Amboy ng paraan. Isang delikadong paraan dahil alam niya na hindi garantisadong epektibo ang kanyang naisip. Kailangan niyang sumugal. Kailangan niyang malaman kung totoo ba na ang botelya ay mapapakinabangan niya. Binalikan ni Amboy sa alaala ang ginawang pagluhod ng mga aswang sa harapan niya. Dahil doon, nagkaroon ng pag-asa ang binata. Dahil sa oras na luhuran din siya ng ibang aswang, yun na ang pinaka-perpektong pagkakataon para makaganti kay Don Gordon. Kinagabihan, kahit na masakit pa rin ang kanyang buong katawan, ay lumabas siya sa mansyon. Sinamantala niya na abala sila Don Gordon dahil nagdiriwang ang mga yon. Tuloy na kasi ang kasal ni Angelina at Leon. Napapailing na nga lang si Amboy. Naaawa siya sa babae. Pumunta si Amboy sa kagubatan kung saan niya natuklasan ang lugar ng mga aswang. Wala na siyang inabutang matinong bahay doon dahil sinunog na yon ng mga ngaso. Ngunit lakas loob pa rin siyang lumapit. Hawak-hawak niya ang botelya sa loob ng kanyang bulsa. May tao ba dyan? Ay, may aswang ba dyan? Sigaw ni Amboy. Walang sumagot. Tanging malamig na simoy lang ng hangin ang tumugon sa kanya. Magpakita kayo! Nasa akin ang botelya na naglalaman ng dugo ng pinuno ninyo! Pinakiramdaman ni Amboy ang paligid. Mga ilang sandali lang ay narinig na niya na may mga naglalakad palapit. Napalunok na ng laway ang lalaki dahil sa kaba. Sinuyod niya ng tingin ang kanyang paligid. Lumitaw ang ilang mga tao na pare-parehong nagtataka sa kanyang presensya. Sino ka? Tanong ng isang matandang lalaki. Sandaling humugot ng buwelo si Amboy. Amboy ang pangalan ko. Nasa akin ang botelya. Ipinakita niya kagad ang botelya. Nagkatinginan ng mga yon. Halos lahat sila ay napapaisip. Anong napunta sa iyo ang bagay na yan? Tanong ng matanda. Hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga ngayon, alam niyong nasa akin ito. At magmula ngayon, susunod na kayo sa mga inuutos ko. Lakas loob na lamang nasabi ni Amboy. Kabado pa rin siya noong mga sandaling yon dahil hindi niya sigurado kung pakikinggan ba siya ng mga nilalang na naroon. Bumuntong hininga ang matanda. Napailing na lamang ito. Hindi ko alam kung ano ang binabalak mo. Pero gaya ng tradisyon, ang sino mang magmamay-ari ng dugo ng aming sinaunang pinuno ay ituturing na rin naming bagong pinuno. Pero bago yon, kailangan mong patunayan sa amin na karapat-dapat ka naming sundin at kilalanin bilang bagong mamumuno. Sabi na matanda sa kanya. Ikinabigla ni Amboy ang kanyang narinig. Buong akala niya kasi ay papaamuhin niya lang ang mga aswang at pagkatapos makakaganti na siya kay Don Gordon. Ha? Paano ko papatunayan? Tanong niya. Inumin mo ang dugo na nasa botelya. Kapag ginawa mo yan, doon ka pa lamang naming ituturing na talagang aming bagong pinuno. Kalukuhan! Nasa akin ang dugo ng pinuno nyo. Kaya Kung ayaw mo ay hindi ka namin pipilitin. Mga kasama, hindi niya kayang akuin ang pagiging pinuno. Paano natin siya ituturing na pinuno kung wala sa kanya ang dugo ng ating dating pinuno? Nagkabulungan ng mga naroon. Nakaramdam na ng inis ang binata. Walang ano-ano ay ininom niya ang dugo. Nagulat ang matanda sa ginawa niya. Wala pang ilang segundo ay lumuhod na rin ang matanda. Gumaya na rin dito ang iba pang mga aswang. Agad namang sumilay ang nakakalokong ngiti kay Amboy. Walang paglagyan ng kanyang tuwa. Dahil sa mga sandaling yon, ramdam na niyang malaki ang tsansa na maisakatuparan na niya ang kanyang paghihiganti. Ano ang may paglilingkod namin sa inyo, pinuno? Tanong na matanda.
Pinasadahan ni Amboy ng tingin ang bawat membro ng mga aswang, saka nagsalita. Ihandaan niyo ang mga sarili niyo. Bilang bagong pinuno, sisimulan agad natin sa makalawa ang pananakop natin. Uunahin natin ang mga Alvarez. Napapailing na lamang ang mga aswang. Pero wala silang magawa. Kailangan sumunod ang mga ito sa kanilang tradisyon. Nang makauwi si Amboy sa mansyon, ay nagtaka siya dahil nawala ang sakit ng kanyang katawan. Iniisip niya na baka yun ang epekto dahil sa ininom niyang dugo. Katatapos lang ng pagdiriwang sa mansyon, nasipat ni Amboy na lasing si Don Gordon. Yun na sana ang pinaka-perpektong pagkakataon para gumanti siya. Pero hindi siya maaring magpadalos-dalos. Gusto kasi ni Amboy ay matatandaan ng Don ang mga mangyayari bago ito tuluyang mapatay. Pagpunta niya sa kanyang silid, ay naabutan niyang gising si Wally. Hindi pa rin yung makatayo dahil sa sakit ng katawan. Oh, saan ka galing? Tanong ni Wally sa kanya. Diyan lang sa labas. Nagpahangin. Sagot niya. Okay din pala ang hangin sa labas ah. Nakakagaling ng sakit ng katawan. Mukha kasing ayos ka na talaga eh. Hindi ka na umiika-ika. Sarkastikong sabi ni Wally. Subukan mo rin kasing lumabas. Baka gumaling ka. Hindi nga ako makatayo eh. Bulag ka siguro. Inayos na lamang ni Amboy ang kanyang higaan. Siya nga pala, Amboy. Hinahanap ka ni Ma'am Angelina kanina. Napahinto si Amboy at muling tiningnan ng kaibigan. Ha? Ako? Hinahanap? Bakit daw? Hindi ko alam. Basta ang sabi niya, kapag dumating ka, pumunta ka sa garden. Saad ni Wally at napayakap na lang sa unan. Lumabas ng silid si Amboy sa mga pagkakataong yon. Sinamantala niya na tahimik na ang paligid. Mabuti na lang din ay abala pa si Manang Tita sa paglilinis sa sala. Kaya walang intrimitidang pupuna kay Amboy. Ilang minuto pa lang ang distansya niya sa babae. Natanaw na niya agad ito. Nakaupo sa mahabang upuan. Ilang metro pa lang ang distansya niya sa babae, ay natanaw na niya agad ito. Nakaupo sa mahabang upuan. Agad na lumapit si Amboy. Bigla na lamang siyang niyakap ng babae nang makita siya nito. Nagulat si Amboy at kinabahan. Nababahala siya na baka mapatay siya ni Don Gordon sakaling may makakita sa kanila. Agad na bumitaw si Amboy sa babae. Umiiyak si Angelina. Halatang halata na napipilitan lang ang babae sa lahat ng nangyayari. Anong gagawin ko, Amboy? Ikakasal na ako kay Leon sa makalawa. Agad-agad yun. Wala na akong panahon para tumutol dahil naka-oo na ako. Sabi na lamang ni Angelina na sunod-sunod ang pagbagsak ng luha. Hindi alam ni Amboy ang sasabihin. Hinayaan na lamang niyang umiiyak ang dalaga. Makalipas lang ng ilang minuto ay tumahan na rin ito. Dito pa lang nagkaroon si Amboy ng lakas ng loob na magsalita. Alam niyo ma'am, turo sa akin ng nanay ko noon na kapag may gusto kang isang bagay, dapat hindi ka papayag na hindi mo yun maabot. Lahat ng makakahadlang, dapat lalagpasan mo. Nagsalubong ang kilay ng babae. Anong koneksyon yan sa problema ko? Hindi ko nga gusto si Leon. Nalilitong sabi ng babae. Pero may iba kang gusto at yun ang abutin mo, hindi si Leon. Pasensya na po Medyo tahasan na yata yung bibig ko. Napaisip si Angelina sa kanyang narinig. Sa ikalawang pagkakataon, humanga na naman siya sa binata. Kahit kasi papaano, nagising siya sa katotohanan. Nagkaroon siya ng kaunting lakas. Kung ganun, dapat kong ilaban kung ano ba talaga ang gusto ko. Napapangiting wika ni Angelina. Tumango na lamang si Amboy. Maraming salamat sa iyo, Amboy. Alam mo, malaki talaga ang itutulong mo sa akin. Walang anuman po, ma'am. Pero sa isip-isip ni Amboy ay wala siyang pakialam. Mas namamayani sa kanya ang paghihiganti at kasama ang dalaga sa plano niya. Hinawakan ni Angelina ang kamay ni Amboy. Ramdam ng binata ang malambot na kamay ng babae. Amboy,
Pwede mo ba akong samahan? Tanong ni Angelina. Apo? Saan po? Nagtataka niyang tanong. Sa kagubatan. Kagubatan? Ma'am, gabing-gabi na po. Delikado na ron. Sa halip na mabahala, ay ngumiti ito sa kanya ng kakaiba. Gusto ko ng delikado. Nakasama ka. Hinaplos ni Angelina ang dibdib niya. Wala na siyang nagawa nang hilahin na siya ng babae palabas ng mansyon. Walang ideya si Amboy kung ano ang gagawin nila sa kagubatan. Pero isa lang ang malinaw para kay Amboy sa mga sandaling yon. Walang iba kundi ang pagsisimula ng kanyang paghihiganti. Labis na ikinagulat ni Amboy ang ginawa ni Angelina nang dalhin siya nito sa batis. Biglang tinanggal ni Angelina ang suot na manipis na pantulog. Pinagpawisan ng malamig si Amboy. Yung kasi ang kauna-unahang pagkakataon na nakakita siya ng katawan ng babae. Aminado siya na sa oras na yon ay labis siyang nasasabik. Kahit may kaba ay nararamdaman niya ang biglang pag-init ng kanyang katawan. Di ba sabi mo, abutin ko kung ano man ang gusto kong abutin? May halong landi ang tinig ni Angelina na siyang nagdudulot ng kakaibang ligaya kay Amboy. Ha? Oo nga, nasabi ko po yun. Mabilis na lumapit sa kanya si Angelina. Ma'am, magdamit na kayo. Mali ito eh. Bakit mali? Wala ka namang asawa, di ba? Ako rin wala pa. Kaya habang wala pa, hayaan mo makuha ko ang gusto ko. Pero Ikaw ang gusto ko makuha, Amboy. Hindi mo ba naiintindihan? natamimi ang lalaki sa sinabi ni Angelina. Hindi niya inakala na ang katulad niyang hampas lupa ay magugustuhan ng isang maganda, sexy at mayamang dalaga. Hindi na napigilan ni Amboy si Angelina nang itulak na siya nito sa damuhan. Umibabaw ang babae sa kanya. Sa mga puntong yon ay nagsimula na ang pinakamasayang parte ng buhay ni Amboy. Puro halinghing lamang ang maririnig sa kagubatan. Sinasabayan niyo ng pag-alo ng katawan ni Angelina. Halos mabaliw-baliw naman si Amboy sa kanyang nararamdaman. Hindi nagtagal ay sabay na nilang naabot ang rurok ng kaligayahan. Pagod na pagod ang dalawa. Humiga si Angelina sa gilid ni Amboy. Maraming salamat, Amboy. Dahil sa'yo, parang nakarating na rin ako sa langit. Nakangiting wika ni Angelina. Ginulat mo ako eh. May tinatago ka rin palang diablo sa katawan mo. Pabirong sagot ni Amboy. Sabay silang natawa. Maya-maya lang ay nagsuot na rin sila ng damit. Sinimulan na nilang maglakad pa uwi. Masaya ang dalawa habang nag-uusap. Naging daan ang nangyari sa kanila para mas maging komportable sila sa isa't isa. Ulitin natin yun, ha? Gusto mo pa ba? Tanong ni Angelina. Hindi sumagot si Amboy. Naramdaman niya ang mga kaluskos sa paligid. Palihim na sumilay ang kanyang ngiti. Huminto sa paglalakad si Amboy. Napansin naman ni Angelina ang pagbabago ng reaksyon sa mukha ng binata. Bakit, Amboy? May problema ba? Napapaisip na tanong ni Angelina. Binitiwan ng lalaki ang kamay ng dalaga. Umiling ito at dumistansya. Angelina, makinig ka. Tahimik lang ang babae habang nag-aabang sa sasabihin niya. Anak ako na isa sa mga kasambahay na minolestya at minaltrato ni Don Gordon. Pumasok ako sa pamilya ninyo hindi para manilbihan, kundi para gumanti sa buong angkan ninyo. Saad ni Amboy. Tumawa si Angelina sa pag-aakalang nagbibiro lamang si Amboy. Hindi mo ba nagustuhan yung ginawa natin? Kung ano-ano sinasabi mo eh. Pambira ka naman oh. Angelina, seryoso ko. Nandito ako sa harapan mo para sa paghihiganti sa ginawa ng tatay mo sa nanay ko. Sa puntong yon ay nakaramdam na ng kaba si Angelina. Patawarin mo ako pero kasama ka sa dapat mawala. Amboy, hindi ako katulad ni Papa. Tsaka, mahal kita. Hindi ko gagawin ang ginawa ng Papa ko. Kaya sana, huwag mo akong idamay. Totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Totoo.
Totoong mahal kita, kaya ako binigay ang sarili ko sa'yo. Pero hindi kita mahal. At kahit kailan, hindi ko magagawang mahalin ang anak ng taong naging dahilan kung bakit nawala ang nanay ko. Pero Amboy, hindi malulutas ang paghiganti ng mga nagawang pagkakamali ni Papa. Sige nga, ano bang naisip mong paraan? Magsumbong sa mga pulis? Yung mga pulis na hawak din sa leeg ng tatay mo? Natameme ang dalaga. Batid niyang tama ang sinabi ni Amboy. Mula pa pagkabata, nakikita niya na pati ang mga otoridad ay sumusunod lang din sa kanyang ama. Mga ilang sandali lang ay may mga naglabasan ng mga tao sa likuran ng mga puno. Ikinagulat yun ni Angelina. Dahan-dahan siyang napaatras hanggang sa mapasandal na siya sa katawan ng isang puno. Amboy, anong ibig sabihin nito? Nanginginig na boses na tanong ng dalaga. Hindi na nagsalita pa si Amboy. Pinuno, kami na ang bahala rito. Pwede ka nang umalis. Dadalhin na lang namin siyang patay sa mga Alvarez. Wika na matanda na siyang nangunguna sa mga aswang. Si Kapido. Amboy, anong sinasabi niya? Anong gagawin nila sa akin? Naiiyak ng wika ng babae. Maraming salamat, Angelina. Paalam. Tinalikuran na ni Amboy ang dalaga. Pakiusap, Amboy! Huwag mo akong iwan sa mga ito! Umiyak na lamang si Angelina ng mga sandaling yon. Habang papalayo si Amboy ay siya namang lapit ng mga nakapalibot sa kanya na bigla na lang nagbago ng itsura. Anong klaseng nilalang kayo? Nanginginig ang tinig ni Angelina. Bago siya tuluyang lapain ng mga aswang, ay nagawa niya pang sumigaw ng malakas. Yun na ang huling pagkakataon na maririnig sa kagubatan ang kanyang boses. Samantala, habang naglalakad pa uwi si Amboy, ay may kung anong kaligayahan ang nararamdaman niya. Wala man lang siyang naramdamang konsensya sa kanyang kalooban. Kinakain na siya ng paghihiganti at galit. Kinabukasan ay maagang nagising si Amboy dahil maraming gawain sa mansyon. Habang naglalampaso siya sa sala, ay abalang nagbabasa ng dyaryo si Don Gordon. Palihim nang umisi si Amboy. Dahil mga ilang sandali lang, ay makikita na niya ang pagdurusa ng Don. O ikaw, ikuha mo nga ako ng kape. Napatigil si Amboy sa sinabing yun ng Don. Natataranta siyang lumapit dahil hindi yun gaanong narinig. Ano po yun? Bigi ka ba? Ang sabi ko, ikuha mo ako ng kape! Pasigaw na sabi ng Don at hinampas pa siya nito ng dyaryo. Pumunta na lamang si Amboy sa kusina. Pagdating niya roon, ay wala si Manang Tita. Dali-dali siya nagsalok ng mainit na tubig. 5 kutsara ng kape ang nilagay niya sa tasa. Lasahan mo ang pait nitong lintik ka. Pabulong niyang sabi. Daladala ni Amboy ang kape nang bumalik siya sa sala. Iaabot na sana niya sa Don nang biglang may pumasok na isang tauhan ni Don Gordon. Sa kanyang pagkakarinig ay may dumating daw na regalo. Napangiti si Don Gordon dahil ang akala niya ay mula yon sa angka ng mga Marilak. Sige, ipasok nyo rito at nang mabuksan ko na kaagad. Wika ni Don Gordon. Nakatayo lang si Amboy sa gilid. Pagbalik ng lalaki ay may dala na itong kahon na parang kasing laki ng kahon ng alak. Sabik na sabik pa si Don Gordon nang buksan niya ito. Ngunit maya-maya lang ay napamura ang Don nang makita kung ano ang nasa loob. Nanginginig ang kamay ng Don. Ang kanyang naglalakihang mata ay direktang nakatingin sa laman ng kahon. Hindi makapagsalita ang Don sa sobrang gulat. Habang ang tauhan naman niya ay nasuka na lang din. Ulo ni Angelina ang naroon sa kahon. Napadilat pa yon at nakalabas ang dila. Sino? Sino ang gumawa niyan? Sino ang pumatay sa anak ko? Magkakahalong emosyon ang nararamdaman ni Don Gordon. Galit na galit ang Don. Kahit sa pagkawala ng kanyang anak, ay wala ng kasal na magaganap. Sa kabilang banda, ay natatakot na din siya. Wala siyang ideya kung sino ang maaring gumawa ng bagay na yung kay Angelina. Blanco ang isip niya at wala siyang maisip kung sino. Sino?
Sinong pumatay sa anak ko? Sa lakas ng sigaw ng Don ay narinig na yon ng lahat ng tao sa mansyon. Habang nagluluksa at gulat na gulat ang lahat, naroon si Amboy sa gilid. Seryosong nakatingin lang kay Don Gordon. Hindi niya ipinakita, pero sobrang saya ng kanyang kalooban. Napagtanto niya na nag-uumapaw pala ang ligaya kapag nakikitang nagdurusa ang isang masamang tao. Papatayin ko ang gumawa nito! Pinapangako ko, anak! Hahanapin natin ang gumawa nito sa iyo! Niyakap na lamang ni Don Gordon ang ulo ng anak niya. Tingnan natin kung kakayanin mo mga aswang. Pabulong na sabi ni Amboy. Umalis na lamang siya at pumunta sa kanilang silid. Napansin ni Wally ang kakaibang sigla niya. Nagagawa pa nga niyang sumipol-sipol. Uy, Amboy! Bayata kargada mo ngayon ah. Anong tinira mo? Ang saya mo ah. Pagpuna sa kanya ni Wally. Bakit? Bawal ba maging masaya? Sarkastikong sabi ni Amboy. Hindi naman bawal. Pero paano ka sumaya ng ganyan? May problema sa mansyon. Ano yung narinig ko sa sala? Patay na daw si Angelina? Sinubukang bumangon ni Wally. Kahit papaano ay kaya na rin itong buhatin ng katawan. May nagpadala ng ulo ni Angelina. Ha? Anong sabi mo? Gulat na sabi ni Wally na muntikan pang malaglag mula sa ibabaw ng double deck. May nagpadala ng regalo kay Don Gordon. Tapos, ulo pala ni Angelina ang laman. Pag-uulit ng lalaki. Sandaling natahimik si Wally. Nakatingin lang ito ng seryoso kay Amboy. Para kasi kay Wally ay hindi normal ang reaksyon ng kasama. Kung tutuusin kasi, dapat lahat sila ay kabado. Kilala kasi nila si Don Gordon. Kahit wala silang kinalaman sa pagkamatay ng dalaga, maaari pa rin silang mapagbintangan o kaya naman ay mapagbuntungan ng galit. Pre, di ba ikaw yung huling kasama ni Ma'am Angelina kagabi? Nawala ang ngiti ni Amboy sa kanyang narinig. Oo, bakit? Pinagbibintangan mo ba ako? Seryoso ring tanong ni Amboy. Umiling si Wally. Baliw, hindi. Iniisip ko lang na ikaw lang ang pwedeng mapagbintangan kapag nalaman na ikaw ang huling kasama. Malalaman lang nila yon kapag sinabi mo. Ikaw lang naman na nakakaalam eh. Amboy, paano kung may iba palang nakakita sa inyo? Kumalma ka lang, Wally. Sigurado kung walang ibang nakakita sa amin. Tsaka, ano kung meron? Wala naman akong ginawa kay Angelina. Napapailing pa na sabi ni Amboy. Hindi ito makatingin ng maayos kay Wally. Saan ba pumunta si Ma'am Angelina pagkatapos niyong mag-usap? Ay nako, Wally, ang dami mong tanong. Bahala ka sa buhay mo. Kung iniisip mong may kinalaman ako sa pagpatay sa kanya, diyan ka na nga muna. Patabog na lumabas ng silid si Amboy. Hindi siya dumaan sa sala dahil nag-iiyakan pa rin ang mga tao roon. Naisip na lang niya na pumunta sa gubat. Binalikan niya ang lugar ng mga aswang. Na nung mga sandaling yon, naabutan niya ang mga aswang na abala sa pag-aayos ng bahay. Lumapit sa kanya ang matandang si Capido. Ito ang pinakamatandang aswang sa lahat. Binono, nagawa na namin ang pinapagawa mo. Kinain namin ang katawan ng babae kagabi at pinadala namin sa mansyon ang ulo niya. May pagmamalaking wika na matanda. Magaling ang ginawa nyo. Pero may isa pa ako ipapagawa sa inyo. Tumingin ang matandang si Capido sa kanya. Ngumiti ang matanda nang mabasa ang tumatakbo sa utak ng binata. Punong-puno ng galit ang mga mata mo. Kaya alam ko na kung ano ang sasabihin mo. Paghihiganti. Hindi nagsalita si Amboy. Napangisi lang siya dahil sa katalasan ng obserbasyon ni Capido. Gusto mong gamitin kaming mga aswang para gumanti sa Dodayon? Walang problema. Dahil ikaw na ang bago naming pinuno, gagawin namin kung ano ang gusto mo. Unti-unting sumilay ang nakakalokong ngiti sa mukha ni Amboy. Mamayang gabi, lumusob kayo sa mansyon. Lahat ng nandun ay patay nyo. Wala kayong ititira na kahit sino. Gusto ko ng dumanak ang dugo. Kalmado ngunit mararamdaman ng matinding pagkamuhi sa tinig ng lalaki. Bagay na palihim na ikinatuwa ng matandang si Capido.
Narinig niyo ba ang ating bagong pinuno? Lulusob tayong mga aswang mamayang gabi. Marami tayong kakainin mamaya. Sigaw ni Kapido. Naghiyawan ng mga aswang. Noong mga sandaling yon, ay hindi pa rin makapaniwala si Amboy na darating siya sa punto na aswang ang mga kasama niya. Nawiwirduhan man, pero ang malaga na lang sa kanya ay ang kanyang paghihiganti. Ang mabigyan ng hustisya ang pagkawala ng kanyang ina, ang tanging layunin ni Amboy. Wala na siyang pakialam kung sino ang maaaring madamay. Nay, sa wakas, may gaganti na rin kita. Mapapatay ko na rin si Don Gordon mamayang gabi. Bulong niya sa sarili. Natawa na lamang siya na parang nawawala na sa sarili. Maging ang mga aswang ay napapailing na lang sa kanya. Bago ang nakatakdang paglusob sa mansyon, inanyayahan muna ni Kapido si Amboy para sa isang pagdiriwang. Base kasi sa matanda, isang biyaya ang pagkakaroon muli ng isang pinuno. Kaya karapat-dapat lamang na magdaos ng kasiyahan sa lugar. Hindi nakatanggi si Amboy kay Kapido. Inisip na lang niya na kailangan niya rin namang makapag-relax. Bandang hapon, naluto na ang mga pagkain. Inihain kagad nila ang iba't ibang putahe sa mahabang lamesa. Dahil si Amboy ang tumatayong pinuno ng mga aswang na yon, pinaupo siya sa isang trono. Buhay hari siya sa lugar na yon. Mayroon pa nga nagmamasahe sa kanyang balikat. Simulan na ang salo-salo! Sigaw ni Kapido. Kanyang-kanyang kaukaw ang mga aswang sa malaking mangkok. Nakaramdam ng pagkadiri si Amboy. Nabigla siya sa pagiging gamol ng mga yon. Pinuno, kailangan nyo rin pong kumain. Malapad ang ngiti na sabi ni Kapido kay Amboy. Tumango na lang ang binata. Sumenyas naman si Kapido sa isang lalaki. Nilapag ng lalaki ang 3 putahe sa harapan ni Amboy. Pagbukas ni Amboy ng takip, umalingaso kagad ang sobrang lansa. Anong luto ba ito? Bakit ang baho? Iritadong tanong ni Amboy. Hindi naman nawawala ang ngiti ni Kapido. Nilaga, adobo at dinuguan. Sagot na matanda. Napulunok ng laway si Amboy. Sa tingin pa lang ay parang hindi na yon kakayanin ng sikmura niya. Tikman nyo na, pinuno. Ang pinuno ng mga aswang ay dapat lang kumain ng mga pagkain aming niluluto. Dugtong pa ni Kapido. Huminga ng malalim si Amboy. Inuna niyang tinikman ang dinuguan dahil paborito niya yon. Napatango si Amboy ng malasahan ng ulam. Masarap ah. Sambit niya. Sige, pinuno. Kumain lang kayo. Kinuha na ni Amboy ang mas malaking panandok. Nilantakan niya ang dinuguan. Nang malapit na niyang maubos yon, ay may napansin siyang bilog na bagay na nasa mangkok. Noong una ay inakala niyang itlog lamang yon. Dali-dali niyang sinubo. Ngunit nagtaka siya dahil may kakunatan yon. Nang iluwa niya at tiningnan niyang mabuti kung ano yon, napatayo si Amboy nang makita na yung pala ay isang mata. Ano ba to? Mata to ah! Galit na sabi ni Amboy. Napahinto ang mga kumakain na tumingin sa kanya. Tama ka, pinuno. Mata nga yan ng tao. At ang karne na kinain mo, karne rin yun ng tao. Ano ba masama doon? Pinuno ka naman ng mga aswang. Kitang-kita ang mga naninilaw ng ngipin na matanda dahil sa malapad nitong ngiti. Masuka-suka ang binata dahil sa kanyang nalaman. Kung pwede niya lang sapakin si Kapido ay ginawa niya yon. Pero hindi pwede. Alam niya na kahit siya ang leader ng mga aswang, na kay Kapido pa rin ang tiwala ng mga kasamahan. Kinalma ni Amboy ang kanyang sarili. Sinikmura niya ang lahat ng kinain. Pilit niya na lang inaalis sa isipan yon na tao ang kanyang kinakain. Mga kasama, masaya ang ating pinuno sa ating inihanda. Magdiwang ang lahat! Sigaw ni Kapido at naghiyawan naman ang mga yon. Nagsarado na lamang ang kamao ni Amboy. Tiniis niya na lang yon. Tutal, mangyayari na naman
ang matagal niya nang binabalak. Kailangan niyang makisakay sa gusto ng mga aswang. Nang sa ganon ay mapakinabangan niya ang mga ito. Mabilis na lumipas sa mga sandali at kumagat na rin ang dilim. Nagpaalam na si Amboy sa mga aswang matapos maplansya ang mga plano. Pag-uwi ni Amboy ay dumaan siya sa kanyang sikretong lagusan. Tumagos siya sa garden. Doon pa lang ay sinalubong na siya ng paika-ikang si Wally. Pre, bakit umuwi ka pa? Diyos ko, umalis ka na! Sabi ni Wally sa kanya na natataranta muka. Ha? Bakit? Gago ka! Hinahanap ka ni Don Gordon! May magbabalot na nakakita sa inyo ni Ma'am Angelina na lumabas kayo kagabi. Papatayin ka ni Don Gordon! Ikaw ang pinagbibintangan! Uy, sandali. Umalma ka nga lang, para kang tanga. Ampoy, baliw ka ba? Paano mo makukuhang kumalma kung ganyang nasa alanganin ang buhay mo? Siraulo ka talaga! Umalis ka na! Sige na! Tinulak-tulak na ni Wally ang kasama paalis. Pero sa kasamaang palad, may nakakita na sa kanilang tauhan ni Don Gordon. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Naiyak na lamang si Wally. Wala na silang nagawa ng dakpin sila ng matangkad na lalaki. Kinaladkad sila ng mga yon patungo sa kinaroroonan ni Don Gordon. Padabog na binalandra ang dalawa sa sahig. Tumama pa ang bibig ni Wally sa lapag. Don Gordon, pinapatakas niya si Amboy kaya dinamay na namin yung isang yan. Sabi ng lalaki. Tumayo si Don Gordon. Galit na galit itong lumapit kay Amboy. Walang ano-ano ay sinikmuraan kagad ng Don ang binata. Magkakasunod pa na suntok ang tinanggap ni Amboy mula sa matanda. Ikaw pala ang pumatay sa anak ko! Gago kang hampas lupa ka! Hinawakan ni Don Gordon ang ulo ni Amboy at isinubsob sa lapag. Hindi pa nakontento ang Don at kumuha pa ito ng maliit na kutsilyo. Makailang ulit nitong pinagsasaksak ang binata sa hita. Malakas na sigaw lamang ang ginawa ni Amboy. Hindi siya makapalag. Ang pinagdarasal na lang niya noong mga puntong yon ay makarating na ang mga aswang. Bakit mo ginawa sa anak ko yung demonyo ka? Mas demonyo ka. Marami ka ng inabusong mahihirap. Isa na ron ang nanay ko. Pinagsamantalahan mo siya ng paulit-ulit. Pinahirapan mo siya. Ginawa mong impyerno ang buhay niya sa mansyon na ito. Ngayon, wala akong pakialam kung patayin mo ako. Masaya ako mamamatay dahil nabura ko na ang isa sa pinakamahalaga sa'yo. Wala ka ng anak. Mag-isa ka na lang. Isang malakas na sipa sa muka ang tinamo ni Amboy. Sumuka na siya ng dugo at umikot na rin ng bahagya ang kanyang paningin. Ngayong gabi, lahat kayong mga Alvarez ay mamamatay. Dadanak ang dugo dito. Dahil ngayong gabi, matitikman nyo ang bagsik ng mga aswang. Kahit nakadapa, ay nagawa pa rin tumawa ni Amboy. Natigilan si Don Gordon sa sinabi ng binata. Maging si Wally rin ay nagtaka sa sinabi ng kaibigan. Don Gordon, ito na ang katapusan mo. Mauubos na kayong lahat. Narindi na si Don Gordon sa boses ni Amboy. Bumunot na ito ng baril at ikinasa. Ang dami mong sinasabi! Mamamatay ka na lang! Ha? Hindi na naituloy ni Don Gordon ang kanyang sasabihin nang biglang mabasag ang salamin ng mansyon. Nang makakuha ng tiyempo, ay dali-daling gumapang si Amboy sa ilalim ng lamesa. Tanong ni Don Gordon. May isang tao na galing sa labas at duguan ang buong katawan. Halos gumapang na ito papasok sa mansyon. Don Gordon! Don Gordon! May mga aswang sa labas! Pagsabing yon ng lalaki ay agad na nagpaputok ang mga tauhan ng Don. Ngunit nakapalibot na ang mga aswang sa mansyon. Sa bilis ng pag-atake ng mga aswang ay walang nagawa ang kanilang mga baril. Pinagkakakalmot at pinagbububutas ng mga yon ang tiyan ng mga tauhan ni Don Gordon. Hindi rin nakaligtas sa mga kasambahay, lalo na si Manang Tita na pagala-gala sa labas. Tinanggal ng mga aswang ang ulo ng ginang at pinagpiestahan ng laman loob nito. Mga ilang sandali pa, pinasok na rin ng mga aswang ang mansyon. Mabilis naman nakatakbo si Don Gordon papunta sa ikalawang palapag. Habang ang mga tauhan naman niya sa ibaba ay pinagbababaril ang mga aswang. May mga napatay naman sila.
Ngunit dahil maliliksi ang mga aswang, ay naubos din ang mga tauhan ng mga yon. Amboy! Tulong! Sigaw ni Wally na nakatayo sa gilid ng malaking paso. Lumabas si Amboy sa ilalim ng lamesa. Pre, pasensya ka na. Dapat ikaw na lang sanang umalis eh. Sagot ni Amboy. Anong sinasabi mo? Tayo ang aalis! Ang daming aswang oh! Natameme na si Wally nang makitang papalapit sa kanila ang isang aswang. Pinipilit ni Waldo si Amboy na umalis ngunit wala itong ginagawa. Pinuno, ayos ka lang ba? Akin ang isa ito. Tanong ng isang aswang na naglalawa pa ang dugo sa bibig nito. Uy! Amboy! Anong pinunong pinagsasabi nito? Nanginginig na ang tuhod ni Wally noong mga sandaling yon. Napabugo na lamang ng hangin si Amboy. Ay, ikaw naman kasi nandito ka pa eh. Pasensya ka na pare pero magpahinga ka na muna. Sabi ni Amboy at iika-ika na naglakad ito palayo. Uy! Amboy! Aswang ka rin ba? Tulong! Nilapa na ng aswang ang lalaking si Wally. Sumirit ang dugo nito sa pader at sa sahig. Tatanga-tanga ka kasi. Ay nako. Umakyat si Amboy sa ikalawang palapag ng bahay. Pagsilip niya sa isang kwarto, ay naroon si Don Gordon. Hawak-hawak ito sa makabilang braso ng mga aswang. Habang sa gilid naman, ay naroon si Kapido na parang kanina pa naghihintay. Pinuno, ito ang inyong hiling. Mapapatay mo na ang taong ito! Nakangiting wika ni Kapido. Pwersahang hinawakan ni Amboy ang mabalbas na baba ng Don. Ano, Don Gordon? Handa ka na bang makipagkita sa anak mo sa impyerno? Nanlilisik ang mga mata ni Amboy ng mga sandaling yon. Walang yaka. Pagbabayaran mo lahat ng ito. Susunugin kayo ng iba kong angkan kasama ang mga aswang na yan. Nagtawanan ng mga aswang na naglalaway. Susunugin? Paano yan? Patay na ang buong angkan mo. Lahat ng tao sa mansyon, kahit ang mga kasambahay, patay na. Sinabunutan ni Amboy ang Don at saka sinapak sa mukha ng 3 beses. Akala mo ba papatayin kita kaagad? Hindi. Pahihirapan muna kita. Sinenyasan ni Amboy ang mga aswang. Itinali nila yun sa kama. Hinubad ang lahat ng damit. Pinuno, ano ba ang gusto niyong gawin namin? Tanong ni Kapido. Gusto kong iparamdam sa kanya ang unti-unting sakit. Gusto kong namnamin niya ang impyerno ng kalupitan. Tumango lamang si Kapido sa kanyang sinabi. Pinalapit na matanda ang 2 aswang at pumwesto ito sa paanan ni Don Gordon. Teka, anong gagawin niyo sa akin? Mga demonyo kayo! Ilang sandali lang ay nginatngat na ng 2 aswang ang paa ni Don Gordon. Damang-daman niya ang sakit at kirot ng bawat pagbaon ng ngipin ng mga aswang. Hindi pa nakontento ang mga yon. Meron na ring ngumangat-ngat sa kamay ng Don. Habang nakikita ni Amboy na naghihirap ang matanda, ay nakakaramdam siya ng pambihirang kaligayahan. Sobrang saya niya sa kanyang nakikita. Napakagaan ng kanyang kalooban dahil sa wakas ay natupad na rin ang matagal na niyang inaasam. Makalipas lang ng ilang sandali, ay sumali na rin ang ibang aswang. Pinagtulungan nilang kawkawin ang buong katawan ni Don Gordon. Talsikan ng mga dugo sa kama, sa pader at maging sa kisame. Pinuno, ngayong tapos na ang pagiganti mo. Ako naman ang may hiling. Sabi ni Kapido. Nagpakita na naman ito ng nakakalokong ngiti. Hiling? Anong hiling? Tanong naman ni Amboy habang pinagmamasdan nila ang nagpipiestang mga aswang. Lumapit pa sa kanya ng bahagya ang matanda. Simple lang naman ang hiling ko, Pinuno. Tumingin si Kapido sa isang aswang na nasa likuran ni Amboy. Mga ilang sandali lang, naramdaman na lamang ni Amboy na may bumaon na matulis na bagay sa kanyang likuran. Ang hiling ko ay mawala ka na. Dahil hindi ka namin totoong Pinuno. Isa ka pa ring tao. Agad na sumuka ng dugo si Amboy. Nanlalaki ang kanyang mga mata na nakatingin kay Kapido. Hindi niya inakala na yun pala ang binabalak ng mga aswang. Ang gamitin lang din siya para sa mga pansariling layunin ng mga yon. Traitor!
Tanging sambit na lamang ni Amboy at tuluyan ng nanlabo ang kanyang paningin. Wala nang nagawa si Amboy. Bumagsak na lang din siya sa sahig. Tulad nitong Gordon, nilapa lang din siya ng mga aswang. Habang si Kapido naman ay walang humpay ang tawa. Napapailing na lang ito. Para kay Kapido ay tunay ngang madaling lokohin ng mga tao. Mga tao nga naman, pakitaan mo lang ng kaunting kabaitan ay maliliwala na kagad. Bigyan mo lang ng kaunting pabor ay magtitiwala na kagad. Ganyan ang nangyayari sa mga taong bulag sa paghiganti. Dapat lang yan sa mga makasariling katulad mo, Amboy. Sabi ni Kapido. Pinatabi nito ang mga kapo-aswang at siya naman ang kumain at lumapa sa natitirang katawan ng kawawang si Amboy. Kaya inyong tatandaan, ang masamang gawa sa kapwa ay sinusuklian din ng masamang gawain. Walang mabuting maidudulot ang paghiganti sa kapwa. Wakas. Sa iba pang mga magagandang kwento, maaari niyong pakinggan ang mga kwento ni Lolo Pael sa Pamela Clamil Channel at sa Lady Pam at sa Lolo Pael Tales of Horror. Maraming salamat. Muli, ito ang mga kwento ni Kabanong.